Kahit bumabagyo pa, mga tol, hindi bibitawan ng China ang West Philippine Sea. No, ayon dito mga tol, ilang barko ng China nananatili pa rin sa West Philippine Sea, mga tol. Sa kabila yan ng mga nangyaring pagbagyo nitong mga nakaraan. Sabi rito mga tol, ilang barko ng China nanatili pa rin sa West Philippine Sea. AFP tiniyak nagagampanan ng tungkulin na nakaangkla sa friends to all, enemy to none foreign policy. Yan ang foreign policy natin Friends to all, enemy to none. Ang problema mga tol, kahit yun ang foreign policy natin, halimbawa, yun na lang din ng self-policy mo. 'Di ba? Personal policy mo sa sarili mo. Gusto mo lahat kaibigan, pero wala ka dapat kaaway. Tanong, ikaw ba may control nun? Paano kung meron kang kapitbahay inggit na inggit sa'yo, inaaway ka palagi? 'Di ba? To the point na sinasaktan ka na. Magiging friends mo pa rin ba? 'Di ba? Ang labo nun mga tol, pero yun nga ang ating polisiya. Friends to all, enemy to none. Pero anong gagawin natin kung tayo ay patuloy na hinaharas, winawater cannon, binabangga nitong China? 'Di ba? Friends pa rin. Pero syempre hindi tayo pwedeng yumuko na lang. No? So eto, panoorin natin itong report mula rito sa PTV Philippines. Ilang barko ng China nananatili pa rin sa West Philippine Sea. AFP tiniyak na gagampanan ang kanilang tungkulin. Sa kanya ika-4 na State of the Nation address, muling binigyan diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang paninindigan sa soberenya ng Pilipinas. Tiniyak naman ng AFP na patuloy nilang gagampanan ang kanilang mandato na protektahan ang ating teritoryo. Si Patrick De Jesus sa Sentro ng Balita, live. Kaya wala ako nakikitang mali doon sa sinasabi na bakit ang Amerika kumikiling, bakit ang Pilipinas kumikiling sa Amerika. Actually, yun yung kanilang pananaw na which is narrative din ng China. Dahil nga mga tol, pinapalagan natin sila. At gamit mga tol, yung mga tulong na mula sa Amerika, yung mga missile ng Amerika na pinapadala rito, dinedeploy para magamit natin, depensa. Kaya ngayon, ang naratibo ng China, kumikiling tayo sa Amerika at yun din mga tol ang ine-echo o pinaparot ng mga kanilang politiko dito sa Pilipinas. Ito na nga, malinaw na nga ang foreign policy natin Friends to all, enemy to none. Hindi natin gustong makipag-away. Kung gusto natin makipag-away, di sana noon pa tayo nagpakawala ng missile papunta sa kanilang mga barko. Away-away na, hindi na natin iniisip kung tayo ba'y magugulpe o hindi. Diba? Tuloy natin to. Sa gitna ng masamang panahon, nananatili pa rin sa West Philippine Sea ang mga barko ng China. Yan di ba? Kahit bumabagyo, kahit masama ang panahon mga tol, hindi sila aalis dyan. Tulad nga nung napanood natin kahapon, di ba? Yun doon sa United Nations debate. Sinasabi ng China, meron daw silang undisputable sovereignty at hindi daw nila kinikilala o nire-recognize yung arbitral award o arbitral ruling na yan, di ba? The almighty China, mga tol. Mas malakas pa sila kaysa sa international law. Sa monitoring ng Philippine Navy noong nakaraang linggo ay 23 barko ng China ang namataan. 7 China Coast Guard at 7 warship ng PLA Navy ang nasa Bajo de Masinloc. 4 na China Coast Guard at 2 PLA Navy naman sa Ayungin Shoal. 1 warship sa Sabina Shoal habang 1 China Coast Guard at 1 PLA Navy naman sa bisilidad ng Pag-asa Island. Grabe kalat na kalat sila no? Kumbaga parang invasion na rin yan mga tol Kasi kung titignan natin sa international law, sa UNCLOS, tayo may karapatan dyan Exclusive economic zone nga natin yan Pero tignan mo ginagawa nila. Sa sona ng Pangulo kahapon, muli niyang iginiit ang ating paninindigan sa soberanya ng bansa na nakaangkla sa friends to all, enemy to none na foreign policy. Friends to all, enemy to none. Mga tol, yan ang foreign policy natin. Malinaw yan. Yan naman na sinasabi ng gobyerno. Pero bakit, sabi nga ng VP, mali daw mga tol na tayo'y kumikiling sa Amerika. Diba? Yun na ulitin ko yun ay naratibo ng China. Dahil nga mga tol, pinipuwersa nila tayo na lumayo tayo sa kanila. Sila naman ang may kasalanan nun
'Di ba? Paano natin sila yayakapin? Paano natin sila mamahalin, mga tol? Kung ganyan ang ginagawa nila sa atin, so saan tayo pupunta? Pinagtutulakan nila tayo eh. Kaya kailangan natin ng puwersa dahil hindi naman sila makuha sa pakiusapan. Anong gagawin natin? Siyempre kailangan natin backupan ng puwersa yan. Eh problema, mahina ang Pilipinas. Maliit na bansa lang tayo. Eh andyan yung mga big brother natin eh. Para saan pa yung MDT o yung Mutual Defense Treaty na kasunduan ng Pilipinas at Amerika noong pang 1950s o 1951 I believe. Kung hindi naman natin papakinabangan. 'Di ba? Ang Armed Forces of the Philippines tiniyak na patuloy na gagampanan ang kanilang tungkulin. The independent foreign policy has not changed. So it will still be business as usual for us in the Armed Forces of the Philippines in terms of how we will be safeguarding our mandate of guarding our sovereignty. We will be resistant and unwavering against the aggressive actions of the Chinese Communist Party. In performing our mandate, the armed forces is prepared to sacrifice limb and life. Maraming nagko-comment mga tol, mga duwag daw mga sundalo natin. Eto mga tol, real talk lang ah. Doon sa mga nagko-comment, duwag sundalo natin, hindi pumapala, ganyan-ganyan. Ilagay na lang ninyo mga tol sa mas maliit na scale kasi mukhang yun lang din talaga naiintindihan nila eh. Dali natin sa mas maliit na senaryo. Kapag ikaw ay isang motorista, kahit na ano man dala mo, 4 wheels man yan o single, kapag ang paiiralin mo lagi, init ng ulo, yung utak mo ilalagay mo sa ulo mo sa ibaba, hindi maganda madudulot niyan sa'yo. Konting tinginan lang, konting singitan lang, naunahan ka lang ng konti, nagit-git ka lang ng konti, makikipaghabulan ka na, makikipagbanggaan ka na posibleng mauwi sa mas malaking problema. Minsan dyan pa nadadali yung ibang mga kababayan nating matatapang. Di nila alam, yung kaaway pala nila, merong bit-bit na bakal. O yun, nabaril tuloy sila. Ay, hindi naging kwento na lang sila. So ganun din mga tol pagdating dito sa ganitong usapin. Kapag tayo mga tol magpapadala sa emosyon katulad ng mga sundalo natin, sila nasasaktan eh. Sila ang natatapakan ng ego, mga sundalo sila, binabalahura lang sila ng mga Coast Guard ng China. O naaalala ninyo, di ba? Coast Guard ng China mga tol, yung sumugod nun. Dito bandang BRP Sierra Madre kung saan yung isang sundalo nga natin is naputulan pa ng daliri. Pero mo mga Coast Guard yun ha, laban mismo sa mga sundalo natin. Kung yung mga sundalo natin hindi trained, pinaira lang ang emosyon nila mga tol, baka nagdidigmaan na ang China at Pilipinas ngayon. Pero kasi ang iniisip natin mga tol, ang iniisip din ng mga sundalo natin, marami kaming mga kababayan na kailangan naming protektahan. Ganon din mga tol sa away kalye, road rage. Meron akong pamilyang kailangan protektahan, meron akong pamilyang uuwian pa. So hindi ko sasayangin yung buhay ko sa pakikipagtalo lang sa'yo. Sige na, kung gusto mong mauna ka na. Hindi yan kabawasan ng pagkalalaki ko. Ganun yun mga tol. Halimbawa, nagmumotor ka tapos bigla kang siningitan ng kotse o kaya ginit-git ka. Ikaw gagawin mo, ahabulin mo pa kasi natapakan yung ego mo. Hinabol mo, kinatok mo o kaya winasak mo yung side mirror niya dahil matapang ka. May baril pala, binaril ka. O anong nangyari sa'yo? Anong nangyari sa pamilya mo? O ganun din to mga tol, mga sundalo. Bakit nila ipoprovoke ang China? Alam naman nilang China may pinakamalaking naval forces sa buong mundo. Alam naman natin mga tol, China may nuclear, China maraming barko, tayo konti lang. Wala pa nga tayong submarine eh. Bakit natin sila ipoprovoke? 'Di ba? So ngayon, ginagawa natin, igiit yung ating teritoryo, igiit yung ating karapatan pero hindi tayo nagpo-provoke. Ganun ang ginagawa natin kaya hindi mo matatawag na karuwagan yun eh. Matalino lang yung ating mga sundalo at tayo ang kanilang pinoprotektahan. Kasi kung sila lang, gagamitin nila yung emosyon nila at tapang nila, tayo mismong mga tao rito sa Pilipinas ang nilalagay nila sa panganib. Nakita naman ninyo kung ano yung mga nangyayaring kaguluhan sa Middle East, di ba? Nangyayaring gulo sa pagitan ng Israel at Gaza, kawawa yung mga civilian doon. Mga yun, hindi nila gusto yung kaguluhan. Pero yung mga leader kasi nila, mga sundalo nila, naglalaban-laban. O anong nangyayari? Damay sila. Ganon din dito mga tol sa Pilipinas. Kaya pasalamat tayo, meron tayong mga sundalong, mas inuuna nila yung proteksyonan tayo kaysa yung ego nila. 'Di ba?
We do not count the cost when we conduct air surveillance flights, maritime patrols, and even foot patrols in our hinterlands. Angelique, bukod sa West Philippine Sea, lahat ng bahagi ng karagatan ng Pilipinas sa Hilaga, Silangan hanggang sa southern border ay binabantayan ng AFP. Yan ang Biruin mo, kahit na konting-konti lang yung assets natin, limitado lang ang assets natin mga tol, nagagawa nilang gawin yung kanilang gampanin. Kaya alam nyo, dapat kesa batikusin nyo ang AFP natin, saluduhan nyo sila. 'Di ba? Kasi sila ang dahilan mga tol kung bakit tayo nasa ganitong estado ngayon. Wala tayo sa war zone, wala tayo sa gera. Sila ang may dahilan yan mga tol. Kasi mga tao yan eh. 'Di ba? Kadalasan sa mga tao mainiti, nadadala ng emosyon, pero sila very professional. Imagine mo, ilang beses na silang binabangga, wina-water cannon. Yung ibang mga tao, mga tol, masagi lang ng konti sa kalsada, nagwawala na eh. O 'di ba? Tatapakan na yung pagkalalaki nila. Eto mga to, biruin mo. Wina-water cannon tayo mga tol, binabangga yung mga barko natin. Kapag nagdi-deliver ng supply sa BRP Sierra Madre, di ba, AFP natin, wina-water cannon sila. Tinututukan pa ng palakol, o. Biruin mo na. Pero tingnan mo, nananatili silang professional. Ayaw nilang hilahin yung ating bansa sa kaguluhan. Which is yun ay malaking problema dahil napakalaking gastos nun mga tol. Gusto nga nating bumili ng F-16 eh. Mga fighter jets, kaso kulang pa yung budget natin. Wala pa tayong ganung budget eh. Alam naman natin kung magkano ang halaga ng kada missile na pakakawalan mo. No? Anong masasabi nyo dyan mga tol? Comment na lamang kayo sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.